bang protocol sa Senate para lang din po malinaw sa publiko? Pagka sinabi na may Senate lockdown, umalis na po yung ibang minority members, yung ilan po sa mga tauhan ninyo umalis din. Bakit po natira yung majority kung alam nang magkakaroon ng Senate lockdown? May caucus sila eh. Pinag-usapan yata nila yung reorganization para sa Lunes. Yun po ba yung tamang Kaya naiwan protocol? sila. Majority caucus eh. Siyempre, maiiwas sila Yes. doon. Naiintindihan po natin yung caucus on a time na walang ganitong nangyayaring possible arrest, ano? Pero ano po bang protocol doon? Kayo po bilang dating PNP chief, paano po ba yon? Kung may posibilidad na mangyayaring arrest, ano dapat? I-vacate ba dapat yung buong areas? Ang maiiwan lang po yung members ng police officers and OSAA and even the Marines? Yes, dapat ganon. Kasi magla-lockdown ka, pwede nang palabasin yung mga gustong lumabas. Pero kung sa akin, based do sa kung may mga operational occurrences o insidente na in-anticipate, dapat bago mag-lockdown, palabasin lahat yung mga senador. Kasi nga, for their safety, for our safety, at saka safety ng mga employees, dapat bago i-lockdown, palabasin na muna. Pero inspeksyonin yung mga lumalabas. At saka, kasi yung ingress and egress ang pinag-uusapan niya. Pag nag-lockdown ka, ang piniprevent mo yung ingress and egress, di ba? Pero dahil nga ang lockdown, yung agam-agam na baka merong mag-i-intrude, dapat palabasin mo yung lahat, except those who are not authorized or on duty na kailangan mag-remain doon sa loob ng Senate building. Oo, on duty na dapat mag-remain sa building during a Senate lockdown. Sa pananaw niyo po, sino lang dapat ang nasa loob? Mga OSAA, tapos kung sino man yung naka-duty para magbantay ng mga, well, basically, yung OSAA personnel. At least yung mga naka-duty doon. Or kung naka-red alert sila, lahat sila 100% nandoon. Sir, kanina po kausap namin si Aplaska. Ang sinasabi niya sa amin ni Manong Ted, sa CCTV around 6 p.m., may mga nakikita na siya sa iba't ibang areas ng Senado na may mga nakaposisyon na NBI agents. Naulinigan niyo po ba ito nung time na nandun pa kayo sa Senado na may ganun pong impormasyon? Wala. Na-confirm ko lamang yon nung nag-usap na kami ni Director Matibag na sinabi niya nga, meron talagang naka-deploy. Ang sabi pa nga niya, unarmed. Tapos, body-body system. I think nabanggit niyang numero, kung daw nagkakamali, 16 to 18 NBI personnel, pero merong augmentation na Blue Guard. Kaya totoo nga, nung lumabas ako doon sa gate, doon sa side gate, papuntang GSIS exit, ang sumita sa akin, Blue Guard. At pinababalik kami, doon kami dinidirect sa main gate. Pero sabi ko sa aking driver, o sabi mo na lang, sabi mo na pakilala ka na lang, na kung pwedeng dito tayo lumabas, kasi nga, napakaraming tao doon sa main gate. So pinayagan kami. So lumabas kami, tapos yun na, palabas na. Wala namang commotion doon. Pero ang nakita ko lang talaga doon, ang very evident para sa akin, meron talagang isang NBI agent na merong name tag, no, na nakasabit sa leeg at nakapolo barong. Opo. Na nung sinilip ako, nakilala ko, sige po sir, sabi niya gano'n. Opo. So alam ko, ang nakita ko at least one NBI agent na nagbabantay doon sa side gate ng sa GSIS. Opo. Between Senate and GSIS. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.